So hello guys, ito na ang ating finished product ng ating ginawang fully recycled raw materials ang ating ginamit dito. Meaning po, ito po yung mga kinutkot na kandila. Ito po ay binili ko ng per kilo at siya ko pong ni-recycle at ginawa po uli. So ayan na guys, tinutunaw na natin ang aking tinimplahang kandila kagabi na kulay dilaw. Ayan, hintayin lang natin yan matunaw. Ito naman po ang aking mga baso na gagamiting hulmahan. Ito po ay shot glass. Kung tawagin, madalas ito ang ginagamit ng mga nag-iinom. Ito po ay malinis na, kaya nakataob, ready to use na po ito. Bubuhusan na lang po natin to ng ating kandila. At meron din po tayong puto-puto. Ito naman po ang ating hulmahan para sa puto-puto. Sama na po natin ito. Ito ay 50 piraso. So, ayan. So, ito na siya guys. Naka-ready na. Meron akong 100 shot glass at 50 na puto-puto. Yan. So, intayin lang po natin ang ating wax matunaw. Hindi pa po kasi siya tunaw lahat. Ito naman po yung ating gagamiting mitya. Yan. Para sa mga gustong gumawa ng smokeless na kandila, ay dapat po ay ibabad natin ang ating cotton thread sa tubig na may asin at borax. Tapos, ibabad natin yun ng 24 hours. And then, pagkatapos nun, i-rinse natin ng isang beses at ibilad po uli natin hanggang sa matuyo ang ating mitya. At pagkatapos nun, pag natuyo na gaya nito, ay itutubog na natin siya sa wax. So, ayan na guys. Tunaw na siya. Nakakuha na tayo ng isang kaserola. And then, lagay lang tayo ng isang pichel. Tapos, hintayin lang natin lumamig ng mga 15 minutes bago tayo magbuhos. So, ngayon guys, pagka ganito na siya, medyo matigas na, lagyan na natin siya ng mitya. So, ito po yung ating mitya.
ito pang 200 na to. And then ito pang 100 pieces na. So, tapusin ko lang to ang paglalagay ng mitya. Balikan ko kayo. So, ayan guys, nalagyan na natin siya ng mitya. Kung napapansin nyo po, may bukol dyan at malalim na po. So, ang gagawin natin dyan ngayon ay babantuan natin para magpantay po yan. Babantuan po natin siya ng panibagong layer. So, ayan guys, nakalubog na siya lahat sa tubig. So, kung napapansin nyo, ito umangat na siya. Pagka inilagay po kasi natin siya sa tubig, mabilis po siyang maalis sa pinakahulmahan natin. So, makakarami tayo ng gawa pagka po ganon. So, ito pa may mga umangat na. So, hindi na tayo, kasi kung hindi natin to ilalagay sa tubig, oras po yung hihintayin natin bago ito maalis. So, ito pa. Ayan umangat na siya. So, medyo mainit pa po ito. Hindi pa natin to pwedeng galawin ng husto kasi baka ma-deform pa. So, ganyan po ang pagkakayari niyan. So, ito po ang shot glass. So, tingnan naman natin yung ating puto-puto. So, ito naman po yung ating puto-puto. Ayun, iisa pa yung umangat. Pero may kasama pa rin pong shot glass dito dahil hindi kasya doon sa isang palanggana. So, ito naman po yung puto-puto natin kung tawagin. So, ganito naman po ang pagkakayari nito. Yan. Ito po ang mixture niya sa ilalim. Yan. So, kusa po siyang umaangat. So, yan. Intayin lang po natin ng kaunting oras at ito ay tatanggalin na natin. Yun. Kakatuwa naman. Umaangat ng kanya. Alisin natin to. Baba natin to. Baka yung iba ay gusto nang umangat ay hindi pa makaangat dahil may nakapatong. Kusa po siyang nagsiangatan. Ayan . So, ayan, kunin lang natin ang ating mga hulmahan at ilagay natin dito ng nakataob para matuyo po yung loob niya. Kailangan po kasi bago natin tong gamitin ay tuyong-tuyo po yung loob niya para hindi ho magka-bubbles yung kandila pag tayo ay nagbuhos. Ayan. Lagay lang natin yan dyan. Tapos yung mga bote dito, mga baso dito, ay kunin na natin kasi marami nang naghahangatan. Pero yung kandila po, hindi ko po muna siya kukunin dahil pwede pa huyang ma-deform. Hayaan ko muna siya dyan ng ilang minuto. So, ito na po yung ating mga nagawang kandila. So,
babalutin na lang po natin to. Yan, nagkakaputi-puti po siya dahil binabad po natin siya sa tubig. Pero pag pinunasan po ay nawawala naman po yan. Yan. Pupunasan lang ho natin to bago balutin. So, ganyan ho ang itsura niyan. Tapos, balutin natin to ng tiga-6 na piraso. Pack of 6. Ganun din po itong puto-puto kung tawagin. Ayan, di ba? Pupunasan lang natin to. Ayan, namuti-muti na yan.